Okay mga trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Hagan Smith din naman. At bago tayo bumati, gusto ko lang basahin ang katanungan ni Lifty Guns. Sabi niya, thank you sir sa patuloy na pagbahagi ng konting kalaman. Sir, tanong ko lang din pros and cons ng AMBI safety when it comes to steel materials na ginamit. Pa-educate please. Thank you. At may follow-up question pa siya. Ang sabi niya, maraming salamat po sir. Pa-include sa video kung paano ang tamang pag-handle sa AMBI safety para hindi masira, lalo nakaliwiti na gaya namin. Maraming salamat po. Okay, bago yan ay gusto ko muna bumati na isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga FW, sa mga panikay ng mundo. Dalangin ko, tayo ay ligtas sa mga aksidente, mga kapahamakan, at ingatan natin ating sarili na huwag tayong magkasakit. Okay? At gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong subscribers natin at sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos, lalo tigit doon sa hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na ang kinikita natin ay tinutulong natin sa 6 na estudyante. Hindi ko po ginagamit yung 6 na estudyante para kumita ng YouTube channel, kundi ang ginamit ko ay yung aking maliit na kaalaman para makatulong sa 6 na mga estudyante na mga anak ng mga single parents. At ako naman ay nakapagpa-graduate na ng mga anak, kaya it's time naman na tumulong naman tayo. At meron tayo ditong GCash number ng aking anak na siya kong tresurera. Diyan kayo po magpadala kung gusto niyo tumulong. At ako'y nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Odisify ng Las Piñas na sa kanyang tulong. Tayo po hindi yung tumitingin sa halaga. Ang tinitingnan natin ay yung diwa ng pagtulong. At yung mga nagpadala pa ay please, may mga nagpadala pa daw, sabi ng anak ko, ay please magpakilala kayo, paki-message ako para mapasalamatan ko kayo. At kung gusto niyo lagi ko kayong nasa shout out tuwing vlog ko, ay magpadala kayo sapagkat walang sawa ko kayong pasasalamatan. Kaya shout out kay Alfredo Isidro at kay Ordicify. Ayan, at doon sa mga magpapadala pa, maraming salamat. Andito lang ating GCash number. Ang halagang 100 po ay isang araw na baon niya ng isa nating estudyante. Ayan. So 6 sila. Kaya yung aking kinikita ay sa YouTube ay kulang pa. Pero okay naman ang kinikita ko sa aking kumpanya dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. 20 years ako ditong firearms instructor, kaya wag na ninyo ako hanapin sa Pilipinas para hingin ninyo ang aking serbisyo. Ayan. At meron tayo ditong isang 1911 na Colt. So tanggalan natin ang magazine at check natin ang chamber kung may bala. Okay, wala naman. So ang katanungan ulitin natin yung katanungan ay tungkol sa ambidextrous. Ang nagtanong ay si Lifty Guns. Okay, shout out sa Lifty Guns. Sana mapanood mo ito. Ang sabi niya, ibahagi natin ang ating kalaman tungkol sa pros and cons ng AMBI safety. It comes to steel materials na gamit. Pa-educate us please. At ang sabi pa niya, maraming salamat po sir, pa-include sa video kung paano ang tamang pag-handle ng AMBI safety para hindi madali masira, lalo na kaliwiti gaya namin. Maraming salamat po. So when it comes to, kasi may video ako kung paano gumawa ng AMBI, may video na ako. So when it comes to materials, ito naman ay hindi naman kinakailangan sa AMBI ang sobrang matigas. Dahil ito naman ay hindi naman ito pursado. Actually, pwede na dito ang mga mga mild steel. Okay? Pero may nabibili na yari na nito. Pero kung gusto niyo gumawa, may video ako kung paano ito ginawa. Ayan, at tungkol naman sa katanungan niya, yung sa pros and cons. Okay. Kung napanood ninyo yung aking videos na inulan ng mga magagaling na
mga buzzer, yung quick draw from the bag. Okay, quick draw from the bag which walang chamber load. May nagsabi na pag naglagay ka pag ikaw ay nagdala ng baril na walang chamber load, para ka rin daw nagdala lang ng tirador. Okay, marami doon nang basa akin. Pero isa yon sa mga pros and cons. Dahil bakit kanyo? Pag kayo ay naglagay ng chamber load at inyong isinape, yan, nakasafe na yan. Napakadali po niyang ma-unsafe. Ayan, napakadaling ma-unsafe niyan. Ay kung nasa bag yan. Yan ang cons ng ambi. Ay dalawa yan, magkabila yan. Kung nasa bag yan, ang bag natin, dala-dala natin. Gumagalaw tayo. Eh napakadaling ma-unsafe yan. Ngayon, kung na-unsafe yan, pag unsafe yan, hindi na yan safe. Kasi unsafe na nga eh. So, pwede yan na maipit ito, maipit sa bag ito kasi may mga laman yung bag natin, di ba? Maipit ito, sumabit yung trigger, eh kung yan ay mga 1.5 pounds, eh baka pumutok. Ang isa pa, eh baka pagdukot pa lang natin, naamoy yung ating daliri o namali tayo ng pagdukot natin sa bag, sumabit itong trigger o nakanti natin ng konti, eh hindi na nakasafe. Paghawak natin, eh nag-premature ang putok niya. Hindi pa tayo naka-aim sa target, pumutok na. Eh hindi natin alam kung saan tatama ang bala. Kaya yun ang isa sa mga cons ng ng ambidextrous. Yun ang isa. Talaga na kaya ako, ang advice ko talaga ay wag mag-chamber load. Okay? O kung kayo mag-chamber load man, eh di i-hammer down ninyo. Okay, para mas pero kung panoorin ninyo yung mas maganda kasi sa akin, para sa akin lang hindi ko naman nilalat. Mas maganda yung ginawa kong video na mabilis ka makakapag-load. Kung paano ka mabilis na mag-load. Kasi pag hawak mo sa baril dito, okay? Pag kinuha mo sa iyong bag ng kamay mong ganyan, eh pagka ganun mo at tinutok mo yan, diretso ng putok yan. Yun ang pros na ng ginawa kong video. Yun ang isa sa Ang isa pa, ang cons nito, ang maganda naman dito, pag hinawakan mo, may thumb rest ka. Tingnan niyo, may thumb rest. Pag humawa ka ng ganyan, may thumb rest ka. So yung thumb rest mo ay nakakadagdag yan ng pagbawas ng recoil kasi naka-thumb rest ka dito. Ang cons naman yan, hindi yan ang advantage niyan. Magandang hawakan dahil kahit kaliwiti ka, magandang hawakan. Okay? Magandang hawakan yan kung kaliwiti ka. Okay? Dahil may nagsisilbing thumb rest yan. Okay, at ang kagandahan pa nito, brusko tingnan. yun ang brusko tingnan, maganda. Wala naman itong problema kung naka-holster. Maganda siyang tingnan. At ang kagandahan pa nito, yun nga, wala na akong maisip na yun lang naisip ko sa safety lang, sa safety lang yung nito, disadvantage, yung madaling sumabit. Kasi nga medyo naging bulky siya. Kung sa isda, para siyang may palikpik. Pero sa akin, sa tingin ko naman, nakaganda siya. Nakaganda. Pero parang
para siya bang ano, yung pagkanipis niya, yung pagkanipis ng itsura niya ay nadagdagan. So kung ito ay nakabag, kung ito ay nakabag ay madaling sumabit. Yun ang isang disadvantage nito. At yung safety niya ay parang nabawasan. Kung mapapansin niyo yung mga standard nito ay napakaliit lang nito. Napakaliit lang yung mga original na thumb safety niya. Yun yung kung mapapansin niyo. Kasi nga pang sundalo ang dating niya. So ang mga shooter ay lahat ng advantages ay ginagawa. Okay? Ginagawa at hindi naman bawal. Wala naman nagbabawal niyan kasi nga sa pagdami na ng mga lumabas na mga baril may naglabasan na mga baril na ibang brand at mga ibang modelo na ambi. Aba ay hindi magpapahuli ang 1911 sa gagaling naman ng mga gunsmith. Okay, mga gunsmith na ang gumawa niyan eh. Okay, so ayan. At tungkol sa bakal, sa tibay ng bakal ito, hindi naman kinakailangan matibay na bakal ito kasi wala namang pwersa to eh. Ayan isang daliri lang, hindi naman ito mapwersa eh. Hindi mo naman yan ibabagsak. Okay? Ingatan mo naman yan. So ayun, yun lang ang nakikita kong pros and cons dito. At siyempre, tungkol naman sa pag-iingat, ingatan ninyong huwag mabagsak. Okay? Ang problema nito pag nabagsak ito, siyempre unang kung ano yung nakaano sa labas niya, yun ang unang tatama. So yun lang ang tamang pag-iingat nito. At pag kayo magbabaklas ito, huwag ninyong pupukpukin. Okay? Pinakita ko naman yung pagbaklas nito. So ayan, at wala na akong maisip na iba. Yun lang ang naisip ko na pros and cons dito. Advantage at disadvantage nito. Tungkol lang sa safety at tungkol sa paghawak. Yun lang ang nakikita ko. So pwede naman ninyo itong na kung gusto naman ninyo, pwede naman ninyo itong paliitin. Nasa sa inyo naman yan kung ano ang gusto ninyo. Kaya lang ginagawa ng iba na ganyan, ang itsura ay magandang ang tingnan. Pero kung gusto ninyong paliitin yan, kahit yan ay ambi, halimbawa ambi yan, ayaw ninyo nung ganyang may sabit, pwede naman yan gawin ninyo na tularin lang ninyo yung original. Wag na ninyong lagyan ng ganyan. Kasi nga, ito ay para sa mga shooter lang eh. Sa mga shooter lang yung paghawak nila. Yung paghawak ay magandang hawakan na ganyan. So, pwede naman yan. Kaya, nasa sa inyo yan eh, baril ninyo yan eh, kung anong gusto ninyo. Nagagandahan ako sa ganito, dito na ako sa ganito, kasi maganda. At saka marunong naman ako gumamit ng baril at marunong naman ako mag-ingat. I'm sure naman yung mga shooter naman natin, educated naman yan pagdating sa paghawak ng baril, pagdating sa pag-ingat. So yun lang ang madadagdag ko. At kung meron kayong may dadagdag, basta nasa topic lang. Kasi yung iba nagdadagdag, wala naman sa topic. Hindi ni-disqualified ko yung mga ganong Dini-disqualified ko yung mga ganong comment kung wala naman sa topic. Sasabihin ko, wala sa topic yung iyong comment. Okay? Kamukha nung nag-comment ng yung ginawan ko ng video, maraming natuwa dun, yung sa Beretta 92 FS. Yung pwede kang mag-chamber load. Yun. Siyempre, pag may nag-comment na hindi ko nagustuhan, gagawan ko ng reaksyon. Okay, pero hindi ko naman kayo ipapahiya. Karapatan ko na pangalagaan ang aking YouTube channel at bigyan ng tamang impormasyon ang aking mga subscriber. Kaya pag may nag-comment diyan sa tingin ko ay baka paniwalaan ng aking mga ay gagawin ko ng reaction videos at bahala na kayo ang magtimbang. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At kung may kakulangan man, kayo na ang magdagdag at i-comment ninyo. Kasi ang totoo lang, pag ako gumawa ng video, hindi ako gumagawa ng
Hindi ako gumagawa nung chat down na isusulat ko muna at kakabisahin ko. Hindi ko ano lang yung pumasok sa isip ko. Ayun lang, kung may mga pitsa, yun lang ang sinusulat ko dahil ako makalimutin ako pagdating sa mga date, mga pitsa. Pag may natanong ng mga date, yan, sinusulat ko yan. Pero pagdating sa mga ganitong technical, wala na. Basta pag nagtanong kayo, kukuha ko ng baril, i-explain ko. Minsan nga may nakakalimutan ako. Inaamin ko naman yan, hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo gano'ng kagaling. May kaunti lang tayong kaalaman. So ayan, at maraming salamat. At magtanong pa kayo. Kay Lifty Guns, maraming salamat sa iyo. Shout out. Sana may natutunan kayo kahit papano dito sa aking maliit na kaalaman. Thank you very much and God bless us all.